Hallelujah! Sige po, palakpakan muna natin ang Lord ng pinakamalakas na palakpak. Sumigaw tayo ng hallelujah! Amen at amen. Sige po, lahat tayo ay makakaupo. Ito na yung lahat, no? Wala lang naiwan? Wala na, ha? Yung naiwan dyan, hindi makikinig, walang lunch. Ayan. So before anything else, welcome sa ating second day. Second day. At nakakatuwa kasi kaninang umaga, nakita ko may mga nagde-devotion. May mga nag-grouping pa, di ba? So nakakatuwa. Tanong mo ang katabi mo, nag-devotion ka ba? Sus. I-test nga natin, kanino to? Pwede pa hiram? Kanino to? Sa'yo, sige. Anong verse natin kanina sa devotion? Psalm 139, 23 to 24. O sige nga, ready tayo isang mic para magtanong tayo. Walang maihiya ah. So unless sobrang personal sa'yo. Sabi dito, search me God and know my heart, test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. So sabi dito, the deep dive, bago tayo mapuno ni Lord sa camp na ito, kailangan muna natin magbawas. Dala nyo ba? We cannot pour our new wine into old wineskins. God is not looking for a perfect version of you. He is looking for the honest version of you. Your weakness is not a barrier to God. It is the very place where His strength begins. So, hindi ko babasahin yung sagot mo, Kuya Dan. Huwag ka mag-alala. So, dito, the kryptonite. Dala nyo ba? So wala ata may dala. Ayan. So, sabi dito, the kryptonite. Ano yung mga specific na bagay, habits, entertainment, friends, or mindset na nararamdaman mong unting-unting pumapatay sa apoy mo para kay Lord? Sino gusto sumagot? Ready ka ngang, Mike? Sino confident sa sagot niya? Okay lang. Ano lang to? Discussion lang. Sa inyo, ano yung mga specific na bagay or habits na feeling mo pumapatay ng iyong nararamdaman na apoy para sa Panginoon? Gusto mo babasahin ko, Kuya Dan? Sagot mo? Kuya Dan, anong sagot mo? Sige. O, sagot mo. Anong sagot mo? Ano? Wait lang. Ang sagot ko. Ang kryptonite ko ay yung computer games saka social media. Para kay Kuya Danny or kay Kuya Dan, yung pumapatay sa kanyang apoy minsan yung social media, computer games. Tama, no? Yung iba dyan, addict sa ML. Minsan guilty. Amen. Pero ano pa, sa iba, ano yung mga sagot? Ikaw, Pastora Elman, if okay lang gusto mong i-share, ano? Ayan, meron nata. Lakas natin. Pagka ano? Pagka may mic na. Amen. Pagka busy sa maraming bagay sa trabaho at saka negosyo. Tama. So minsan, nagiging busy tayo sa trabaho at negosyo, no? Nalilimutan na natin kung bakit tayo nagtatrabaho or nagnegosyo. Galing yan kay Lord at para yan kay Lord. O sino pa? Kabataan. O yan, si Ate Ruth. Kabataan yan eh. Sobrang bata. Ganyan, dapat magtaas ng kamay. Para sa akin po siguro yung kawalan ng oras. Yung parang nakakalimutan mo na yung magkaroon ng time kay Lord. Dahil Yun nga, siguro sa pagod, parang ganun. So minsan napapagod tayo sa gawain sa atin sa mundo, bahay. no? Sa bahay, tulad ng iba sa school, di ba? Minsan di na nakaka-attend. Di ba? Iba ang daming busyness. Okay, next, the pattern. Saan ka marupok? Is there a specific time, place, or emotion na madalas kang nadapa o lumayo kay God? Ano daw yung mga specific instance nyo sa buhay nyo na napalayo kayo kay Lord? Sino gusto sumagot? I think si Ate Becca.
Ano yung instance? Sumagot ka ba? Oh, naalala mo? Ano yung instance na nilagay mo dyan na napalayo ka sa Lord or naging marupok ka? Ako naman, hindi naman napapalayo totally, pero nagpo-fall talaga ako sa patience. Doon ako lagi bumabagsak. Anong specific instance na bakit nawalan ka ng patience? Kasi madalas napapagod ako, ganyan. Tapos, every time pagod ako, doon talaga maiksi yung PC ko. At At doon ka narurupok. nakakapagsalita ng masakit, ganyan. Okay. So, talagang minsan pagod or stress, no? Sa mundo ngayon. Mami, isang mami, anong reason kung bakit? Bigay ka sa isang mami, ikaw na pumili. Anong rason kung ba't tayo nagiging marupok? Si Mami Lynn daw. Si Ana. Anong sagot mo dyan, Sa Pastora? pattern po, Mm-mm. stress tsaka yung lungkot. Stress at lungkot. Oo. Pag na-stress po ako ng sobra, naiisip kong lumayo eh. Maging mapag-isa. Kasi dating, sanay ako sa mapag-isang tao. Yung before po yon. Tapos nakakilala ko sa Panginoon, nawala yon. Kaya lang, pag dumadating yung stress ng life, Mm-mm. naiisip kong lumayo, magpakalayo-layo. Oo. Tsaka yung lungkot. Ganun. So minsan napapalayo ka din pati si Lord. Ganun ba yun? Yes, kasi mas gusto ko na lang Mag-isa. Nalilimutan mo na pwede ka naman mag-isa kasama ang Lord. Oo. Sige. Doon tayo sa hidden room. Meron ka bang secret room sa puso mo na ayaw mong buksan para kay Lord? Maaring kasalanan or hinakit or secret habit na hindi mo mabitawan at bakit mo hindi ito mabitawan? I think medyo personal to, no? So, hindi ko natatanungin kung para i-mic. So, hindi ko din binasa. Huwag ka mag-alala, Kuya Dan. So, kung ano man ang mga secret rooms nyo sa puso nyo, alam niyo yan, di ba? So, eto, mas maganda. Ano naman ang isang bagay na matagal mo nang iniiwasan, i-confront? Or tinatakbuhan? So, kung may calling ka bang tinatakbuhan, conversation na ayaw pag-usapan, or pagbabago na ayaw mong mangyari. Ano tong isang bagay na ito? Hanap ka ng kabataang lalaki, Ate Becca. Ayun, sa likod, ayun, may mga... Sige, look away sila. Yung mga hindi tumitingin sa akin. Ayan. Ano pangalan mo, Kuya? Anthony po. Kuya Anthony. So, Kuya Anthony, kung okay lang gusto mo i-share, no? Ano yung bagay na matagal mo nang iniiwasan sa tingin mo? Or anong bagay na tinatakbuhan mo? Sumagot ka ba? Naisip mo ba? Hindi. Okay lang. Ano ngayon sa tingin mo? Kinakabahan siya. Sige, ayun na lang sila, Kuya. Okay lang. Huwag kang mag-alala, Kuya Anthony. Kahit basahin mo lang yung sagot mo. Walang sagot. Kaya. Sila ano na lang. Sino pa? Sino pa ba may sagot? Si Kuya Jock daw. Ay, si Joseph. Ayun, no? Ayan, si Joseph. The other Joseph. Anong sagot mo sa number 4? Ano yung tanong? Ano yung bagay na tinatakbuhan mo, matagal mo nang iniiwasan? Tinatakbuhan. Matagal lang iniiwan. Siguro po yung since nabago po ako ni Lord, iniiwasan ko na pong gumala mag-isa or... Pwede din yan. Sige. Sige. Ano pa? Gumana mag-isa. Pero mag-isa pumunta dito, di ba? Pero hindi, palakpakan natin siya kasi alam niyo po, nag-travel siya mag-isa para makapunta ng camp. Kahit nag-message yun sa akin na, nandito na po ako sa Tanay, paano po pumunta dyan? Wala na akong pamasahe. Pero ang mahalaga, pumunta siya, di ba? Yung iba may pamasahe, iba maraming oras, pero hindi pumunta. Pero siya na talagang mag-isa at walang pamasahe, sinubok, pinilit at nangyari. Nandito siya. Palakpakan natin ng Lord sa buhay niya. Ayan. So if
God were to point one thing in your life right now, anak, bitawan mo to dahil mas maganda ang kapalit nito, ano yung bagay na iyon? Ano yung mga bagay na pinapabitaw sa inyo ng Lord? Si May. Ay, may tataas? O, yun na lang. O, sino yung tataas? Ayan. Bigyan natin. Ano yung bagay na pinapabitawan sa iyo ng Lord? Yung pagiging mainitin po ng ulo, tsaka yung Pagiging mainitin ng ulo. mainitin ng ulo. So parang lately, mainitin mga ulo natin. Kanina, Tsaka yung mababawang pasensya. mababang pasensya. Kanina, walang patience. Ito, mainitin ng ulo. Okay. So, at least honest tayo, no? Kahit lahat naman tayo bilang tao, very normal na may time nawawalan tayo ng pasensya. So, yun ang prayer niya na mabitawan niya ang pagiging mainitin ng ulo. So, ang prayer mo, palamigin ng Lord ulo mo lagi, no? So, sa written prayer, personal yan, no? Sulatan niyo, sagutan niyo. At sa mga hindi sumagot, meron pa tayo tomorrow, second morning devotion. Ito, for team to ha, bukas. So yung mga leaders, gisingin nyo yung mga yung inyong mga members. Tapos hanap kayo ng pwesto para magkaroon kayo ng team devotion or team morning devotion. Okay ba yon? Parang walang gagawa. Okay ba yon? Anong oras tayo bukas? Anong schedule ng 7 bukas yung devotion? 7. Pero kung as early as 6:30 kaya nyo mag-start, okay lang din. Pero mga 7 a.m., dapat may makita kami nagkukumpulan, ha? Nagti-team devotion. Okay? Okay, sige. Tapos bago ako pumunta dun sa turo ko talaga, reminder lang sa ating pool. Yung mga bata po, please, huwag po natin pabayaan na mag-isang pumupunta sa swimming pool. Huwag po nating hayaan makalusot ang kaaway. Okay ba yon? At nakakatuwa, walang kalat. So palakpakan natin ang ating mga sarili. Yehey, malinis tayo. At nakakatuwa na tapos nyo na yung mga flags nyo. Tapos nyo na ba? So yung flag, natin after nitong turo, ha? Ipe-present nyo yung flag nyo. Okay? After nito. Sige. So ngayon ang ating teaching, mabilis lang to. Leaders who stand up for Jesus. So makinig maigi, lalo na sa mga leaders at sa mga nais maging tunay na leaders para kay Jesus. So as we go through this message, bibigyan ko lang kayo ng mga katangian na nireveal ng Lord sa akin para maging mabuting leader para kay Lord. So maaring maisip mo, di ba? Parang hindi naman para sa akin to, hindi naman ako leader. Kontento na akong nakaupo sa likod, kontento na akong nakikinig, kontento na akong sumusunod. Pero being a leader is a calling, di ba? At maaring maisip mo, parang hindi naman ako leader material. Mahiyain ako, hindi naman ako magaling magsalita, wala akong pinag-aralan, di ba? Pero ang sabi ng Lord sa 1 Samuel 16 verse 7, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So dala niyo ba mga Bibles niyo, tsaka ball pen and pens? Ako kasi yung Bible ko nasa cellphone ko. Kasi nandito na yung mga naka-highlight yung aking verses. So 1 Samuel 16 verse 7, the Lord does not look at the things that people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang Diyos daw nakatingin sa ating puso. Hindi niya tinitignan kung anong natapos mo. Hindi niya tinitignan kung anong trabaho mo. Hindi niya tinitignan kung anong honors mo nung graduate ka. Kung ilan laman ng bangko mo, di ba? Ang Lord, tinitignan niya ang ating puso. So, yung verse na to kasi, si Samuel, pinapili ni Lord, sabi niya, sino sa tingin mo yung sunod na hari ng Israel? Pinili niya sino? Si Eliab. Dahil maaring malakas, matangkad, di ba? Tsaka ano ba yung mga mukhang leader? Ganyan. May kamay na bakal, parang ganyan yung
tingin niya kay Eliab. Pero sabi ng Lord, hindi yan. Ang pinili ko, sino? Sino pinili ng Lord na maging leader after? Si David. So si David na isang batang pastol, di ba? Hindi kilala. Maaring hindi impressive sa paningin ng tao that time, pero siya yung pinili ng Lord maging leader. So kahit bata ka pala, pwede ka maging leader. Di ba? Kahit bata ka, kahit matanda ka na, pwede ka maging leader. So before I continue this message, isipin mo na agad, Lord, leader ako. Para sa akin tong mensaheng ito. Di ba? Kasi ang mensaheng ito, pag hindi mo din tinanggap or hindi para sa'yo, tatagos lang yan eh. Hindi puturok sa ating puso. So sige, pigit muna tayong lahat. Lord, ang mensaheng ito, naway tumurok sa aming mga puso, naway dalhin namin, isa kabuhay, at habang buhay naming gagawin. Ang mensaheng ito ay para sa amin, para sa akin. At ang mensaheng ito ay aking pinapasalamatan. In Jesus' name, amen at amen at amen. So, dapat ma-inspire tayo na as leaders, hindi mo man maisip na qualified ka. Di ba? Maaring masabi mo na, inassign lang naman ako eh. Sige na nga, gawin ko. Pero lagi mong isipin, it's a calling from the Lord. Lalo na pag leadership yan sa church, the house of the Lord, it's a calling from the Lord. Lagi mong pahalagahan. Di ba? So lagi mong isipin na qualified ako. Magaling ako dahil may Diyos ako. Matalino ako dahil may Diyos ako. Hindi ako mahihiya dahil ang tumawag sa akin ang Diyos. Amen? So bilang leader, make yourself qualified, not because you are qualified, but because the Lord makes you qualified. Hindi naman lahat nagsisimulang magaling, lalo na pag leader ka sa church. Di ba? It's actually the Lord who gives you the ability. Because the Lord looks at your heart and not what you look like. So bilang leader na marunong mag-stand up for Jesus, tayo ay kanyang pinili. Sabi mo, ako'y pinili. So itong leadership na to, hindi lang to para dahil leader ka sa church, so maaring may calling ka para mag-lead sa iyong eskwelahan, sa iyong trabaho, di ba? Sa iyong mga kaibigan, at sa iyong pamilya. So kung ikaw sa tingin mo nasa sideline ka, Lord, hindi nakikinig yung pamilya ko sa akin. Tama naman, pinapa-attend ko sila. Tama naman, Lord, hindi nakikinig sa akin yung mga miyembro ko, hindi nakikinig si ganito, si ganyan. Lagi mo munang isipin na, am I qualified? Diba? You have to ask yourself, are you qualified? And if you think you're not qualified, the Lord says you are because I am making you qualified. Amen? So lagi mong tignan ang sarili mo, hindi sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng Diyos. At ang tingin sa atin ng Diyos, tayo ay qualified. Amen po ba? So how else will we qualify? Amen? Sabi sa 1 Corinthians 1 verse 27, God chose the foolish things of this world to shame the wise, the weak things to shame the strong. In fact, pinipili ng Lord ang mga sa tingin ng tao, mababa, walang alam, para pahiyain ang mga nagmamataas na hindi naman lumalakad sa kalooban ng Lord. Amen? So ang point natin dito, lalo na ikaw na nakikinig, na leader, at ginagawa ng Lord na leader, ikaw ay leader hindi dahil may titulo ka, hindi ka leader dahil may pastor ka sa pangalan, dahil may praise and worship leader ka sa pangalan, dahil may youth leader ka sa pangalan, dahil tinatawag kang apostol, tinatawag kang bishop, tinatawag kang president, etc. Hindi. Amen? Leader ka dahil qualify ka ng Lord. Amen po ba? At higit sa lahat, hindi ka leader dahil may pera ka. Hindi ka leader dahil magaling ka. You are a leader because God has called you. God has called me. Sabihin mo, God has called me. Di ba? God has called me. So pagdating mo ng bahay mo, sabihin mo,
Sa asawa mo, leader ako. Baka naman di ka na mautusan. Pero as a leader, you are qualified by the Lord. Amen? So, ikaw na kapatid na nakakarinig nito, sa iba't ibang parte ka man ng Pilipinas, sa buong mundo, leader ka. Ikaw na tinawag mag-lead sa mga kabataan, sa praise and worship. Ikaw na tinawag mag-lead sa iyong eskwelahan, sa mga kabataan, sa mga mas bata pa. Ikaw na tinawag mag-lead sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, at ikaw na tinawag mag-lead sa iyong ministry, lalo na sa mga outreaches. Ang sabi ng Lord, leader ka. At bilang leader, ito ang kailangan mong pakinggan at matutunan. At higit sa lahat, bago mo ito matutunan, kailangan mo tanggapin na leader ka na qualified by the Lord. Amen? Amen. So bilang leader, dapat tayo din daw po ay marunong mag-lead by example. Hindi tayo boss, kundi tayo ay modelo. So sa mundo ngayon kasi, di ba, ang daming boss na nag-uutos. Pero alam niyo po, sa kingdom of God or sa kingdom of Jesus, ang leader daw, siya dapat ang unang gumagawa. Di ba? Siya ang unang gumagawa. Kasi hindi mo pwedeng i-lead ang people kung saan hindi ka pa nakapunta. Kaya alam niyo po yung lingkod ng Diyos, kaya bakit ako as a follower, kasi as a leader, you can also be a follower and a disciple. I follow and I know He's very able. Kasi alam ko, bago pa ako tumayo dito, nagawa na niya yan. Bago kayo tumugtog, nagawa na niya yan. Bago kayo nag-evangelize humayo, nagawa na niya yan. Amen? Bago kayo nag-exhort ng tithes offering, nagawa na niya yan. Bago kayo pumunta sa maraming lugar, nagawa na niya yan. Bago kayo nagpalayas ng demonyo, nag-pray sa may sakit, nagawa na niya yan. Amen po ba? And that is a leader. And because He's a qualified leader, we are also made qualified. Amen? So aren't we blessed? Meron tayong mga qualified leaders. We are very blessed. Amen? Sabi sa 1 Corinthians 11 verse 1, be imitators of me as I am of Christ. Tularan niyo ako gaya ng pagtulad niyo kay Kristo. Sino nagsabi nito? Si Apostle Paul. Si Apostle Paul, hindi siya nagyayabang dito na sinasabi niyang tularan niyo ako. Actually, sinasabi niya to dahil ang kanyang buhay naka-align sa buhay ni Kristo. Amen? So pag leader ka, dapat naka-align ka sa buhay ni Kristo. Para pag sinabi mo sa iyong mga followers, sa mga iyong disciples, mga nadisipulo, sa iyong ministry, nasundin niyo ako. Alam nila ang kanilang susundin ay turo ng Diyos. Naka-align sa buhay ni Kristo. Amen? So hindi automatic na pag leader tayo, susundin na tayo. Amen? Dapat maging matalino din tayo. Bilang followers, lalo na ang ating sinusunod, dapat nakaakibat sa tawag ng Panginoon. So ang mga leaders, dapat hindi sila yung follow me lang. Di ba? Hindi sila yung follow me lang. Follow me as I follow Christ. So ang mga leaders, dapat followers muna ni Christ. So wag tayong maging parang yung mga Pariseo, no? Mga Pharisees, magaling magturo ng batas, pero hindi naman nila sinasakabuhay. So as leaders, we have to also lead by example and as models of Christ. Amen? Walang perfect leader except sino? Sino sa tingin nyo ang masasabi nyong he is the perfect example of a perfect leader? Si Jesus Christ. Amen? So nakakatuwa na tayo ay tinuturuan ng Lord paano maging tulad niya na maging perfect leader. So again, as perfect leaders, we have to lead by example. Diba? Ano bang example pinapakita mo in your private dealings, in your private life, and in your public life? Amen po ba? So as Christian leaders, we also have to have conviction. Amen? Paninindigan, hindi tayo nagko-compromise. So conviction should be our non-negotiable. Ano meaning ng non-negotiable? Hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng maalis, di ba? Ito yung mga bagay na kahit mahirap,
Kahit ang daming kumukontra, hindi mo bibitawan dahil alam mo galing sa Diyos. At isa dyan dapat ang calling mo sa pagiging leader. Kahit anong nangyari, kahit sa tingin mo inaway ka ni ganyan, ni ganito, kahit sa tingin mo pagod na pagod ka, ang buong mundo, kino-cover ka, inaapakan ka, lagi mong tatandaan yung conviction mo na leader ka na tinawag ng Panginoon. Amen? At yung leadership title na calling ng Lord sa'yo, hindi yan titulo lang na pwede mong itapon anytime tapos pupulutin mo pag kailan mo lang gusto. It's the cross we have to carry every time. Amen? Sa Daniel 1 verse 8, sabi dito, "But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way." Sabi dito si Daniel, nung bihag siya nasa Babylon, pinipilit siyang kumain ng pagkaing labag sa utos ng Diyos. Pero nagkaroon siya ng resolve na hindi niya gagawin itong desisyon na to dahil alam niya sa kanyang puso na hindi siya pwede magpaagos sa mundo. In fact, hindi lang niya sinabi sa sarili niya, hindi ko gagawin. Sinabi din niya. Sinabi niya sa mga chief official na I will not defile myself. Hindi ako magko-compromise. Amen? So ganun po, pag may nangyayari sa atin, sa ating buhay, di ba, na feeling natin we are not being leader-like, feeling natin the world is being unfair, at feeling natin lahat ng agos ay against us, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako magko-compromise. At after mo sabihin sa sarili mo, sabihin mo sa kanila, hindi ako magko-compromise. Amen? I-declare mo at sabihin mo sa kaaway, hindi ako magko-compromise. Leader ako eh. Leader standing up for Jesus. Amen? So ang point natin dito, bilang leaders, huwag tayong madaling sumuko. Huwag po tayong madaling sumuko. Kasi maaring ngayon, mainit ka. Dapat nga, pas maglalong nagiinit tayo, mas binabantayan natin ang ating mga puso. Kasi sa pag-init natin, sa sobrang init natin, napapaso natin ng kaaway, kukuha yan ng maraming tubig para buhusan, para patayin yung apoy mo. Pero ikaw ready ka, yung apoy mo hindi mamamatay, ang pag-aalab lalong mas lalaki. Amen? Parang yung bonfire natin. Sa last day, mas mag-aalab tayo. Excited ba kayo sa bonfire? So yung mga kapatid natin na hindi pa nandito, invite nyo. Sabihin nyo, may bonfire. At sa bonfire, bababa ang presensya ng Lord. Mag-isas i-consecrate niya ang lugar na to, lalo ng ating mga puso. Amen? Kaya bilang mga leader, dapat may integridad tayo. At alam nyo, paano kayo magkaka-integridad? At paano kayong hindi sasama sa agos? Lagi kayong magbasa ng Bible. At lagi kayong dumalo, makinig sa turo ng mga lingkod ng Diyos para alam nyo kung anong tinatayuan nyo. Amen? So bilang leaders, sabihin mo bilang leader, ako ay hindi magkokompromiso. Amen. So bilang leaders, tayo ay maninindigan. Leaders na may paninindigan. Lalo ngayon, no? Na pag-open mo ng Facebook, ng TikTok, ng IG, ang daming ideologies na binabato sa'yo. Ang dami. Lalo ngayon, malapit na ang politika, ang eleksyon. Di ba? Ang daming mong makikita na nagko-compromise. Kung sa politika nga, bilog daw ang bola, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka, nasa ganitong panig ka, kinabukasan nasa ganitong panig ka na. Hindi po ganun sa iglesia ng Lord, sa kingdom of Jesus. We are always in the side of truth. We are always with integrity. Amen? At ang turo natin, hindi yan magbabago. Kaya pag ang turo ng isang lingkod na nagbabago, magtataka ka din eh, is he really a qualified leader? Kaya dyan po ako believe sa lingkod ng Diyos. Now, I'm not saying this just because He's my Father, but I'm saying this first and foremost, the man and woman of God are very strong in their integrity. Kahit magtampokeko ka dyan after nilang ibitawan ng totoo,
hindi nila babaguhin, babaliin yan para sa'yo. Amen? Dahil yun ang sabi ng Lord eh. Kahit umalis ka, ang turo nila na galing sa Lord, yan na yun. Hindi binago. Amen? Kasi kung ikaw leader na i-adjust mo pag nandito ka, tas paglipat mo dito, naku, adjust ko na naman dahil baka hindi okay. Baka hindi ka leader. Ano ka dyan? Host. Di ba? O kaya ano ka? Politiko. Ang leader, may paninindigan. Tatayuan mo yung paninindigan mo. Amen po ba? At ikaw na leader, kasi bilang leader, meron ka ding spiritual parents, may spiritual leaders ka pa on top of you, di ba? Always be humble. Amen. Always learn. Part of leadership is also learning. Amen. Part of leadership is learning. Okay pa ba tayo? Amen. So as leaders, we have to have conviction. Dapat nakukonvict tayo. Amen. Sa lahat ng ating desisyon. At pag may conviction tayo, matutot nating i-convict ang ibang tao. And that's where we go for the next part. A leader must have leadership of love. Leadership with love. Diba? Ito yung kailangan ng henerasyon ngayon. Masyado kasi tayong takot maka-offend. At masyado tayong na-o-offend. Diba? Pero ang mga tunay na leader, hindi daw yan takot maka-offend. Kaya nila, kasi pag ikaw lagi kang takot maka-offend, hahayaan mo mapahamak eh. Amen? At mahayaan mo mapunta sa maling direksyon. Sabi sa Proverbs 27 verse 6, wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Ang sugat na mula sa kaibigan ay may katapatan. Ngunit ang halik ng kaaway ay dapat iwasan or pandirihan. Sa Proverbs 26 verse 6. So ito si Solomon, tinuturuan niya tayo na ang tunay na kaibigan, ang tunay na leader, amen, sasabihin sa iyo ang painful truth para iligtas ka. Amen po ba? Hindi na ito yung panahon para mag-lukewarm tayo eh. Sasabihin niya sa iyo. Hindi tulad ng kaaway na pwede niyang pagandahin, i-flatter ka, pero ikakapahamak mo naman din. Di ba? So sa mga kabataan, hindi cool ang pag-support sa mali ng mga kaibigan mo. Hindi yan cool. Sabi mo, hindi yan cool. Di ba? Kasi, in fact, binebetray mo sila. So yung mga kabataan dito na alam mo na may conviction, na narinig mo ang turo, pag may nakita ka na hindi nilalakaran ang turo ng Diyos, sabihin mo, Brad, kapatid, talikuran na natin yan. Di ba? Dito tayo sa tama. Amen po ba? At pag hindi nakinig, you do your best. Pero pag hindi pa rin nakinig, at least alam mo na ginawa mo yung parte mo. Amen? At ipanalangin mo. Dahil ang bawat seed na tinatanim mo sa iyong mga kapitbahay, sa iyong asawa, sa iyong mga kalaro, sa iyong kaklase, kaibigan, mga anak, balang araw tutubo po yan. Amen? So wag mo silang sukuan. Amen po ba? At para sa mga adults natin, di ba? Ang trabaho po natin, pati sa mga youth, ay hindi panatilihing komportable ang mga tao. Hindi natin trabaho na gawin silang laging komportable, lalo na kung nasa mali. Ang trabaho po natin ay panatilihin silang aligned sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Amen? So alam niyo yung mga pastol, di ba may stick yan? Yung stick nilang yan, hindi lang yan para pamalo sa mga tupa nila, kundi para yan, hindi saktan sila, kundi para ilayo sila sa bangin. Di ba? Yan yung ginagamit nilang stick para i-guide yung mga tupa nila. So bilang mga leaders daw, dapat marunong tayo mag-guide sa ating mga pinapastulan. So lalo na kung ikaw may hawak ka, di ba, ng mga under you. Hawak ka sa outreaches, sa pag-evangelize mo.
lagi mong isipin yung hawak mong stick na pastol, dapat with love. Or kung ikaw ay may mga leaders pa under you, dapat yung hawak nating pang pastol may love. Amen? Dahil yung love na yan, para sa iba kasi iniisip nila, ang love dapat malumanay lang. Kaya naman yan. Ang love dapat hindi sasabihin sa iyo kung anong totoo. That is not love. That is not love. That is compromising. Amen? At tayo na mga leaders, pag sinabi sa atin ang totoo, anong dapat nating gawin? Bulay-bulayin natin. Kasi minsan hindi naman talaga madali, no? I-accept. Minsan, lalo na pag nakarinig tayo ng turo from our leaders, na tinitrain tayo maging leaders, minsan may isip mo agad na parang ang sakit naman nun. Alis na lang ata ako. No, amen. Dapat bulay-bulahin mo. Amen po ba? At isipin mo na, kasi alam niyo po, mapapaisip ka din na, oo nga no, maaring masakit, maaring may kurot, maaring may palo, pero mapapaisip ka na, para sa'yo din naman yan. Amen po ba? At para sa ating wellness, betterment, leadership. Amen po. So may times na as leaders, we also have to open our hearts. Amen. Open our hearts and open our mind. At hindi yan madali. Amen po ba? Hindi yan madali. So lagi mong ipag-pray. Amen po? Always pray for that. At lagi mong isipin na, Lord, yung leader kong yan, he is my best friend. Kasi sa Proverbs 27 verse 6, he's a friend I can be trusted because he's a friend who corrects me when I'm wrong. He's a friend who saves me before I fall. Amen? At tayo dapat ganun din daw po. So mga kapatid, kaibigan, ano pa yan? Kainuog? Ano yung kainuog? Anong meaning yan? Masyadong malalim na yun. Dapat daw po tayo ay leader na may pagmamahal din sa ating mga pinapastolan. Amen? So minsan, some leaders would fall from this trap of losing love in the way they speak, in the way they act. Some leaders would fall in the trap of losing love from the Lord in the way they lead. Amen? At pag yan nawala sa'yo, hindi ka na daw leader. Ikaw ay boss na. At iba ang boss, no? Or influencer sa leadership with love from the Lord. So isipin mo, kailan ka huling nawalan ng pasensya? At how you dealt with that? Nawalan ka ba ng love in how you deal with it? Ako, may naiisip ako, di ba? Guilty din naman ako dito. And actually, correction. And ang mensaheng ito, unang-una lahat, para sa akin. Yun po ba? At para sa atin. So ito din po ang tawag ng Lord, ang sinasabi ng Lord sa atin, leaders, learn to love. Love with leadership. Amen? Always have love in your leadership. And part of having love is patience, di ba? Kasi hindi mo din naman alam kung, lalo na sa ministry, iba-iba yung tao na makakasalamuha mo. Iba dyan, bago, iba luma. Minsan kahit matagal na nga, hindi mo din, minsan matansya. Pero always have patience and learn to correct with love. Diba? Always speak with love. And ikaw din naman na kinorek ng leader mo, if sa tingin mo kulang ng love, ikaw ang pumuno. Amen? Ikaw ang tumanggap with love. Ganun lang yun. Amen po ba? So there will always be love in leadership, and the perfect example of love is Christ. Amen? Kasi ang Lord, di ba nagagalit din naman ng Panginoon eh. Lalo na pag alam niyang mali. Di ba yung sa market, tinaob niya? Lahat ng mga nagbibenta doon dahil nakita niya na they were defiling the kingdom of the Lord, the church of God. So bilang mga leaders, pwede tayong magalit, lalo na pag alam nating mali.
Pero as leaders, we have to do it with love. And always remember that your leadership is a calling from the Lord. And you always ask the Lord, Lord, if sinabi ko to, ginawa ko to, will you also do this? Will you also say this? Amen po ba? At tayo din ng mga nakakapakinig ng correction from the Lord. Lagi mo din sabihin, Lord, pag tinanggap ko yon, tatanggapin mo din ba? Amen? So, mga leaders, wag tayong matakot maka-offend. At wag tayong matakot ma-offend. Dahil, hindi na ito yung panahon para maging lukewarm tayo. The world is very lukewarm. In fact, malamig. Masyado ng malamig. Kaya napakaganda ng theme natin, no? Stand up for Jesus. Dapat nag-aapoy tayo. Kasi pag hindi tayo marunong tumayo para sa Panginoon, at lagi tayong yuyuko dahil takot tayo maka-offend, takot tayo magsalita para sa Kanya, naku, walang mangyayari sa atin. Amen? Walang mangyayari sa atin. Kaya bilang leader, dapat marunong din tayong mag-communicate. Ito din, isa sa pinakamahirap sa pagiging leader, ang pag-intindi sa tao at pag-communicate ng ating gusto sabihin. Pero alam niyo po, the Lord did not call you to be a lone ranger or bilang leader na magiging mag-isa lang. 1 Corinthians 12 verse 21, the eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. Si Paul to nung in-explain niya sa church, sabi niya na ang church daw ay parang human body. Amen? Lahat daw ng parts ay important. So hindi pwedeng isa, hindi gumana. Dapat lahat daw po. One church, one Christ, united in spirit, di ba? One body. Yun ang ating theme for the longest din sa church na to. So bilang leaders, dapat marunong din tayo mag-communicate. Amen? Alam ko, iba hindi din kasi strength ang communication. For some, maaaring maging mahiyain, di ba? For some, hindi sila expressive. Pero the Lord is teaching us how to communicate. Di ba? Kasi, lalo sa church, hindi pwedeng solohin mo lahat. Hindi pwedeng ikaw lang lahat. As leader, dapat marunong ka din mag-communicate. Marunong kang magpagana. Marunong kang mag-delegate. At marunong kayong mag-collaborate. At kailangan matuto kang magpaintindi. Amen? So, paano kung hindi ka naiintindihan? Talagang ginawa mo na lahat. Hindi ka talaga maintindihan. Panalangin mo. You also pray to the Lord that God gives you the blessing to communicate. Kasi this is a skill, a blessing, communication. Lagi natin naririnig, no? Communication is the key. Ganon din po sa ating pagiging leader. Kailangan mag-communicate po tayo. Matuto tayong magsalita, matuto tayong magsabi ng dapat, at matuto tayong ipaintindi ito sa kanila. At pag ikaw hindi mo naintindihan, magtanong ka. Ipanalangin mo din. Amen po ba? Hindi yung after, hindi mo maintindihan, wala na, hinayaan nyo na lang. Diba? So as leaders, we have to learn how to communicate. At ang communicate ba, dahil sinabi mo, communication na ba yan? Hindi. Pag hindi ka naintindihan, communication ba yan? No. Anong tawag dyan? Speaking, saying, talking, di ba? That is not communication. Kasi ang communication, naintindihan ka at naintindihan mo. Amen? Pero higit sa lahat, kanino ka dapat nagko-communicate? Sa Lord. Before you learn to communicate to others, you have to first communicate with the Lord. Ito yung lagi mong panghawakan. Lagi kang mag-communicate sa Panginoon. In everything you do, lagi mong tinatanong ang Lord. Lagi mong pinapakinggan ang tinig niya. Amen? Hindi yung bastang barda ka ng barda or laban ka ng laban, sugod ka ng sugod. Kailangan narinig mo muna ang tinig ng Lord. Amen? Kasi diyan ka mapapahamak pag hindi mo narinig ang tinig ng Lord. At paano nila maiintindihan ang tinig ng Lord na ginagamit ka?
kung ikaw mismo hindi mo nga narinig ang tinig ng Lord. Amen? So bilang leaders, we have to learn how to communicate. So ilan na yung nasabi? Una, as leaders, we have to lead by example. Actually, pangalawa yun. Ang una, a leader must be qualified and called by the Lord. So ang una, a leader is called by the Lord. So you have to qualify yourself. Si Lord ang magka-qualify sa iyo yan. Second, you have to lead by example. Ang buhay daw natin dapat kaaya-aya, talagang susundin dahil nakikita nila ang Lord sa atin. Amen? Pangatlo, dapat meron tayong conviction. A leader must have conviction. Hindi daw po tayo mag-compromise kahit anong mangyari. Amen? At higit sa lahat, hindi natin i-compromise ang tawag natin. Amen? Sumama man sila o hindi, sa balang araw sasama yan. Amen? Pero ikaw hindi ka aatras, hindi ka susuko. Sumama man sila o hindi ka aatras, hindi ka susuko. So ikaw na may struggle sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, kahit sa sarili mo, tuloy-tuloy lang pagdalo. Tuloy-tuloy lang sa tawag mo. Amen? Sumama man sila o hindi, sinasabi ko sa iyo, ngayon lang yan. Sinasabi ng Lord sa atin, ngayon lang yan. Dahil balang araw, ang tinanim natin sa kanila, mamumunga. Amen? At pag nangyari yon, kasama natin sila. At pag sumama na sila sa atin, huwag natin kalimutan na tayo yung leader nila. Amen? Kasi minsan ganun nangyayari. Downfall ng mga leaders. Sa simula, they're very active. They're very persistent. May integrity and conviction. Pero maaaring sa dulo, napagod. Naunahan pa sila ng mga followers and disciples nila. But also, you have to be happy and proud. Pag leader ka, dapat masaya ka. Pag yung iyong dating sinasakupan or tinuturuan, nagli-lead na din. Amen? At yun ang goal natin. Mag-raise ng maraming leaders. Amen po ba? Kaya ako sabi ko, Lord, I want to raise more leaders. At pag nakakita ako ng mga leaders na feeling ko, grabe, mas magaling pa siya sa akin sa pagsasalita, paghayo, sasabihin ko, glory to God. Amen? Sasabihin ko, glory to God. Dahil nakapag-raise tayo ng leaders na tinawag ng Lord. At kahit mas magaling pa sa akin yan, mas pinagaling pa yan ng Lord. Matcha-challenge ako, mas gagalingan ko. Amen? At pareho naming gagalingan. Palakpakan natin ng Lord. So as leaders, we also have to make disciples and raise more leaders. So bilang mga leaders, hindi pwedeng ikaw lang lagi kasi nakakapagod yan, di ba? You have to learn how to raise more leaders. At yung mga leaders na i-raise mo, magre-raise pa yan ng maraming leaders. Kaya after this camp, marami tayong leaders mariraise. Amen? At ang mariraise na leaders ay tayo. Ako. Amen? Sabihin mo, ako. O, narinig ng Lord yan, ha? Narinig ng Lord yan. Ikaw yung leader. Mamaya, sabi ng Lord, nire-raise na kita. Baka umatras. Walang ganon. Amen? Tayong mga leaders ay patuloy na magli-lead. Amen. So as leaders, we also learn how to lead with love. Okay? Yung love na yan, leadership love yan, ha? Leadership love from the Lord. Hindi yung leader na mafo-fall in love sa kanyang sinasakupan. Leadership with love. At ang love na yan is the love from the Lord. At part niyan ay patutong mag-correct with love. At marunong umintindi, magpa-correct with love. Amen? Laging may pagmamahal sa lahat ng ating gagawin. At pag ikaw leader, dapat mahal mo yung ginagawa mo. Amen? Yun eh. Hindi yung napilitan ka lang, hindi yung dahil may pinalitan ka lang, hindi yung dahil nasimulan mo na yan. Hindi. Ginagawa mo yan dahil gusto mo, mahal mo. Mahal mo ang tawag mo ng pagiging leader. Amen?
Kaya dapat matuto tayong laging magmahal. Mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang ating tawag, mahalin natin ang ating ginagawa, mahalin natin ang ating mga nakakasalamuha sa iglesia. Amen? Kaya mahalin natin ang bawat ginagawa natin at mahalin natin ang ating tawag sa pagiging leader. Pero sabi nga nila, minsan ang hirap mahalin ng bagay na hindi mo naman gusto. Di ba? Kaya kailangan gustuhin mo din eh. Di ba? Kasi this is a challenge. Not anyone can be a leader. If anyone can be a leader, at lahat naging leader na, amen, wala nang unity niyan. Kaya before you say that I am a leader, you also have to hear from the Lord. And you have to claim it from the Lord. Lord, leader ako. Gusto ko. Make me able to be a leader. Give me the traits of how to be a good leader who stands up for you. Amen po ba? So always remember to ask help from the Lord also. Kasi leadership is not a joke. It's not a title. It's a calling from the Lord. At leader ka dahil hindi ka magaling. Leader ka hindi dahil sinabi sa iyo ni pastor, pastora. Leader ka hindi dahil may GC na pangalan, youth leader. Or may GC na part ka, nakalagay doon, president, vice president. No. You are a leader because God has called you. Because God said you are a leader. Because God has transformed you. God gave you the leadership skills that Jesus possessed. Amen? At hindi po napakadali nito. But because it's not easy, just because it's not easy, hindi natin gagawin. No, amen. This is the cross that we will carry. Ito yung cross nating bubuhatin araw-araw. Mabigat yan. Pero tulad ni Lord, ni Jesus, na binuhat ang cross na yan, na mas mabigat pa sa ating pasanin everyday, kakayanin din natin. Amen? Sa tulong ng Lord. So after learning how to be a leader with love, we have to be a leader who knows how to communicate. Amen? So mga leaders, napakasimple nito ha. Matutong mag-communicate. Pag-usapan nyo, upuan nyo. Huwag nyong hayaang lumipas ng ilang taon. Huwag nyong hayaang maggamit pa ng kaaway, yung pinag-aawayan nyo, para masira ang leadership na ginawa, binigay sa inyo ng Panginoon. Amen? Kasi dyan makakasingit ang kaaway, sa totoo lang. In misunderstandings, dyan nakakasingit ang kaaway. At dyan nagkakaroon ng stumble, ng pag-aaway, ng misunderstanding. Dyan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. At dyan nagkakaroon ng butas para ang kaaway, kunin ka. Tangayin ka. Sabihin na, alis ka na dyan. Di ba? Pwede naman pag-usapan. Pwede naman pag-usapan. Pwede naman pagbulay-bulayin. Pwede mo namang ipanalangin. Amen po ba? So as leaders, we have to learn how to communicate. And that communication is not as simple as talking. Hindi yan simple yung pag-send ng text, pag-chat. Hindi. You have to make sure you are understood. You have to make sure that you are understood. Amen? And how will you be understood? Pag-pray mo. Panalangin mo. Lord, itong message ko dapat maintindihan niya. Yan. At ang Lord ang bahala. Amen? At kung hindi pa rin niya naintindihan, ipanalangin mo pa rin na maintindihan niya. Diba, as leaders, hindi natin susukuan yung mga yan. Ganon din ang mga leaders. Amen? And lo and behold, maiintindihan nila yan. Diba? Kasi hindi mo sinukuan eh. Pinaintindi mo. Nag-communicate ka. Pero paano po talaga kung wala talaga eh. Hindi talaga maintindihan. Ganon pa rin. Ipanalangin mo. Amen? Ipanalangin mo. At isend mo siguro tong turo. Para maintindihan din nila na ipanalangin din nila yung leader nila at maintindihan nila kung anong sinasabi ng leader nila sa kanila.
Amen? So as leaders, we have to learn to communicate. And as part of communication is learning that you are not alone. Hindi mo kailangan pasanin lahat. Di ba? Kasi maruto ka ding mag-raise ng marami pang leaders. Amen? At yung nire-raise mong leader, kung anong magiging ugali niyan, minsan mapapaisip ko, bakit kaya ganyan yung niraise kong leader? Mapaisip ka, baka ganun ka din kasi. Saan niya kinuha? Di ba? Pero hindi laging ganun, di ba? So you have to, again, lead by example. Babalik ka doon. And the example that you have is Jesus. So Jesus, you as leader, and then your disciples na tinitrain mo din maging leaders. At yung mga tinitrain mo, pag naging leader na, magtitrain ulit sila. Amen? So yung nanggaling sa'yo, ipapasa mo yan. So dapat ang nanggaling dyan, higit sa lahat, ang source niyan, si Jesus. Amen? Si Jesus ba nagko-compromise? No, amen. Si Jesus ba... Okay pa ba tayo? Okay. Sabi mo, okay. Okay. So as leaders, also, we have to have faith and vision. Ito yung sinasabi na ang leader dapat nakakakita ng revival sa gitna ng gulo. Lalo ngayon, di ba? Maaring may times na things are not going in our way, in our favor, pero ang leader lagi yang nakatingin sa Lord. Hindi sa negative things na nangyayari sa kanyang paligid. Di ba? Ang leader, kahit anong nangyayari sa kanyang paligid, nakatingin lang yan sa Lord. Amen? So we don't focus on negative things. Kasi sa Hebrews 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kung ikaw leader ka, lagi ka nakatingin sa nakikita mo sa mundong ito at hindi sa kung anong sinasabi ng Lord, you will fall in the pit of losing the qualities of a good leader. So as leaders, lagi daw po tayo nakatingin kay Lord. Kasi lagi namang may mangyayari sa mundong ito na hindi natin inaasahan. Pero kung yan ang yan ang magkocontrol sa atin, nakakalimutan natin ang Hebrews 11 verse 1. This is the hall of fame of faith. So ang faith daw po, hindi kung anong nararamdaman natin in a specific instance or in a specific time and place. Kundi, ito yung may assurance tayo na laging may gagawin ng Lord na mabuti. Laging may gagawin ng Lord na maganda. Amen? Maaring sa tingin mo hindi maganda, sinasabi ng mundo hindi maganda, pero ang tunay na Kristiyano, sinasabi ng Lord, sa mga bagay na yan, kaya kong baliktarin yan. Amen? Sa mga bagay na hindi maganda, kayang gawin ng Lord, pagandahin yan. Amen? Palakpakan natin ng Lord. And that is for God's glory. Bakit minsan hinahayaan ng Lord na may mangyaring hindi maganda? Para ipakita niya sa'yo na kaya niyang baliktarin yan. Amen po ba? Kaya huwag kang susuko. Don't always put a period or an end mark sa mga nangyayari. Always anticipate what God will do in that time. Amen po ba? So, dapat mga leaders, nakikita natin yung revival kahit wala pa. Di ba? Maaring ikaw, humahayo, Lord, ayaw nilang makinig. Lord, wala kaming pwesto. Lord, wala kaming ganito, ganyan. Pamasahe, etc., etc. Lord, parang wala namang pumupunta. No, wag niyan ang tignan mo. Ang tignan mo yung revival na gagawin ng Lord sa lugar na pinupuntahan mo. Amen? Tignan mo yung revival na gagawin ng Lord sa tinatayuan mo. Tignan mo yung revival na gagawin ng Lord sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa praise and worship, sa youth, sa children, sa adult. Amen? Tignan mo yung revival na gagawin ng Lord sa KOJF. Palakpakan natin ng Lord. Kaya sa gitna ng gulo, sabi ko, Lord, I will always look at the revival that you are doing.
Hindi man madali, hindi man obvious, hindi man kita ngayon, pero alam ko gagawan mo ng paraan. Amen? Kaya hindi ako natatakot pag may mag-threat na aalis, na magbabatikos. Tinatanggap natin yan. At pinagpipray natin. Kasi maaring tama din naman yung mga sinasabi, di ba? Kasi bilang leader, we also need to be humble. Pero beyond that, I always say na there is a great revival. Amen. There will always be a great revival that is happening in this church. And we are going to bring that revival to them. Amen. We are the revival makers. Amen. Tayo na yan eh. Ako na yan. Sabihin mo, ako na to. Amen. So sa lahat ng bagay, in every negative things that you are experiencing right now, just say, Lord, there is a great revival that will happen. There is a great revival that is happening. Amen? So kung ikaw ay leader na tinawag ng Lord magtayo ng church, huwag kang sumuko. Ang Lord ang magbibigay sa iyo ng mga taong tutulong para itayo yan. Kung ikaw ay leader na tinawag sa youth, huwag kang sumuko kung mga pasaway yan. Amen? Ang Lord ang tutulong sa iyong baguhin yan. Amen? Kung ikaw ay leader na tinawag sa mga mommies, daddies, huwag kang sumuko. Amen? Ang Lord ang tutulong sa iyo para iwin mo pa sila sa Lord. Kung ikaw ay leader na tinawag para ilid ng iyong pamilya, huwag kang sumuko. Maaring hindi ka niyan pinapansin ngayon, pero balang araw, dala-dala mo sila buong pamilya sa iglesyang ito, naglilingkod para sa Panginoon. Amen? So wag kang susuko. Alam ko marami sa atin dito umiyak dahil hindi nadala ang pamilya at gusto mo na, Lord, itong naramdaman kong presensya mo, pagpapatawad mo, pagpapagaling mo, maranasan din ng pamilya ko, pero bakit hindi sila nakasama ngayon? Di ba? Maraming umiyak sa atin yan. Pero ang sabi ng Lord sa'yo, there will be a great revival in your family. Amen? Huwag kang sumuko. You are a leader in your family. And the Lord is saying, anak, huwag kang bibitaw. Kasi kung sila ang mga nakabitaw, tapos ikaw nakabitaw pa, di pare-pareho kayong lugmok. Di ba? So walang bibitaw. Kapit lang. Amen? So as leaders, kapit lang. And don't let negative things hinder us. And don't let those negative things be used by the enemy to pull us down. Pag may nakikita kang negative things, sabihin mo, challenge lang to, kaya ko to. Kaaway ka lang. Negative things ka lang. Hindi ka mananaig. Dahil ang sabi ng Lord sa Hebrews 11 verse 1, may confidence ako sa bagay na hindi ko nakikita, pero alam ko may ginagawa ang Diyos. So yun ang lagi mo panghawakan. Hebrews 11 verse 1. We do not see it now, we do not feel it now, but the Lord is indeed doing great things. Amen? Kaya, kapit lang. Amen po ba? So this ministry has been through so much, pero kumapit lang ang ministeryong ito at kaya tayo nandito. Ang turo ng Diyos, pareho pa rin dito. Amen? Hindi nagbago. Amen po ba? Bumaliktad man ang lahat, ang turo dito ay hindi nagbago dahil ito ay turo ng Diyos. Amen po ba? At ang revival na nangyari dito ay patuloy na nangyayari sa atin. Amen? At hindi pa tapos ang Lord sa revival na ginagawa niya. Pero alam niyo po, ang revival na kailangan dalhin sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kailangan ng mga leaders na magdadala niyan. Amen po ba? At napakabigat ng calling na yan. Pero kung wala magbubuhat ng calling na yan, walang mangyayari sa mundong ito. Kaya tayo ang mga leaders who will bring those revival. Amen? At maaring simulan natin ang revival sa ating sarili. Dalhin natin yung revival na yan sa ating pamilya, sa ating kaibigan. Kaya pag uwi natin sa camp na to, dala-dala natin yung revival. Amen? We are the leaders who will bring revival to different nations of the world. Tayo ang magdadala ng revival sa ating mga kapitbahay, kaklase, kaibigan, kapatid. Amen po ba? So kung ito yung revival,
Binigay ng Lord sa atin, hawak-hawak lang natin yan. Lagay natin sa ating puso at ipapasa natin. Huwag na huwag nating bibitawan. Amen? Huwag na huwag nating hayaang malaglag. Pero minsan, aminin natin, when things are rough, when things are heavy, minsan maaaring nabibitawan natin. Amen? Pero huwag mong hayaang malugmok ang revival na hawak mo, ang apoy na hawak mo. Pulutin mo. Amen? Kasi maaaring ibigay yan ng Lord sa iba. At sila ang pagpalain ng Lord. Amen? At ikaw, maaaring malugmok lang. Kaya bilang leaders, huwag niyo pong hayaan yung cross na ating buhat-buhat ay ibababa natin. Pag tayo napapagod, magpahinga tayo. Magpahinga tayo sa presensya ng Lord. Kasi kung ang pahinga natin ay sa pamamaraan ng mundo, for sure, mawawala tayo sa ating calling. Amen? So again, as leaders, we have to have faith and vision. So ano bang yung vision mo as leader ngayon? Isipin mo na. Leader ka ba ng youth? Leader ka ba ng praise and worship? Leader ka ba sa matatanda? Leader ka ba sa outreach mo? Leader ka ba sa iyong pamilya, sa iyong mga kapitbahay, sa iyong eskwela? Isipin mo, ano ba yung vision mo? Ano ba yung gusto mong mangyari? Di ba? At ipanalangin mo, i-align mo yan sa Panginoon, sa gusto ng Panginoon. You always have to have vision. At kahit anong mangyari along the road, may bangin ka mang mapuntahan, ikaw pa rin ay mapupunta sa iyong finish line. Amen? At hindi ka liliko or maaring mapaliko ka man, babalik ka. Amen? So as leaders, we have to have faith and vision. At yung faith and vision natin, hindi dapat nasishake yan. Amen? Hindi yan nasishake. Kasi minsan gagamitin ng kaaway ang pinakamalapit sa puso mo para i-shake yan. Amen? Pero wag mo pong hayaan. So as leaders now, isipin mo ano ba yung vision mo? Ano ba yung gusto mong mangyari sa iyong pinaglilid, sa iyong sinasakupan, sa iyong mga tinitrain? Ano bang gusto mong mangyari sa iyong ministry? Ano bang gusto mong mangyari sa mga nililid mo? Amen? Isipin mo na. Isipin mo. Ipanalangin mo yan. Amen? At yang inisip mo, yan ang finish line natin. Amen? So wag kang susuko. Have faith, have vision. At pag nangyari ang gulo, ang shaking, tayo ang yayanig sa kanila. Amen? Hindi tayo mayayanig. Tayo ang yayanig sa kanila. Amen? Kaya bilang leaders ng KOJF, raised strong, tayo ang yayanig sa mundo, hindi tayo ang mayayanig. Amen? Paano natin yayanigin ang buong mundo kung sa simpleng turo nasasaktan tayo? Paano natin yayanigin ang buong mundo kung hindi nga tayo makadalo lagi? Paano natin yayanigin ang buong mundo kung hindi nga tayo makapagbigay ng tithes offering na alam nating meron tayo? Amen po ba? So I think, ano munang dapat yanigin? Tayo. Magpayanig muna tayo sa Lord, no? Magpa-shake muna tayo para lahat ng ating mga daladalang hindi maganda magtumbahan, maglaglagan. At ang matira sa atin, ang traits na gusto ng Panginoon, ang calling ng Panginoon sa atin. Amen? So again, before we shake the world, let's shake and let loose of all the negative things, negative traits, paghihimutok, mga tingin yung sumpa na hindi nyo ma-let go sa ating mga puso, yan muna ang ating i-shake. Amen? At ang shaking na yan, maaring hindi pa maglaglagan lahat in one instance. Pero slowly and surely, God will remove these things. Amen? So again, as leaders, we have to have faith and vision. Amen? At yung faith and vision na yan ang ating pangahawakan kahit anong mangyari. Yung faith and vision na yan ang ating pangahawakan kahit anong mangyari. Dahil maaring ikaw ay leader, may kasama kang leader, biglang nawala yan. Mawawala ka din ba? Hindi. Anong gagawin mo? Tutuloy. At hindi ka lang tutuloy. Kunin mo ulit yan. Huwag mo naman iwan. Di ba? Gawin mo pa rin yung best mo. Paalalahanan mo, sister, brother. Yung tawag natin, baka nakakalimutan natin. Pero may times kasi din na baka maubos na yung
energy, oras, puso at isip, na ginawa mo na lahat, ang prayer, fasting, di ba? Minsan, kailangan i-let go mo din, no? Ipa sa Diyos mo na lang. Kasi baka mamaya, ma-sidetrack ka talaga eh. Mamaya, yung dala-dala niya, madala mo na din. Di ba? Pero wag nating susukuan. So, dalawa kayong leaders, di ba? Etong isang leader na wala sa Lord. Ikaw, anong gagawin mo? Tutuloy. Tama yan. Pero, wag mong iiwan. Di ba? Para namang wala kayong pinagsamahan. Amen? So, ipanalangin din natin sila. Pero if you did your best, and if you know na pinasa Diyos mo na, at hindi mo na nagagampanan yung leadership na binigay sa iyo ng Lord dahil sa Kanya, maybe it's time to let it go and let God. Amen? Pero sabi ko nga, lahat ng pinapasa Diyos natin, maaaring hindi mangyari ngayon, maaaring hindi mangyari bukas, pero mangyayari. Huwag ka lang sumuko. Amen? Amen po ba? Amen at amen. So again, as leaders, we have to have faith and vision. And we have to see the revival that is happening in all these negative things. Whatever happens, di ba? And also, as leaders, we have to be prayerful. Madasalin. Higit sa lahat. Ang leader daw po ay dapat laging marunong tumingin sa itaas. At laging marunong lumuhod at yumuko para sa Panginoon. Amen? Ang leader, bago ka pumunta sa pulpit, bago ka pumunta sa meeting, bago ka pumunta sa iyong mga i-evangelize, ang una mong pupuntahan, si Lord. Amen? Bago ka pumunta sa desk mo para magsalita or sa pulpit, ang una mong puntahan, si Lord. Ang una mong gawin ay lumuhod sa Kanya in prayer. Amen? Kasi if we are not fueled with prayer, laman mo lang yan. Maaring laman mo lang. Maaring laman mo lang yung nagsasalita. Amen? At pag laman natin, amen po ba, galing yan sa flesh, madali yan ma-burn out, madali yan mapagod, madali yan mawala, madali yan matabunan. Amen? Pero pag yung leadership, yung ginawa, ay fueled in prayer, hindi yan mababaliwala. Amen? John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen? So, isang way din yan ang pagsasabi na, Lord, pagtayo ko, ikaw ang makita. Apart from you, I can do nothing. Amen po ba? At napakaganda ng verse na to. We are just the branches, but the Lord is the vine. Sa Kanya dapat nanggagaling lahat. Amen po ba? At pag tayo nanatili sa Kanya, tayo na branches, mamumunga. Amen? Kaya minsan mapaisip ka, Lord, I'm doing my best. Lagi akong humahayo, ginagawa ko naman to, minimit ko naman sila, lagi ko silang pinapaalalahanan, etc., etc. Pero Lord, bakit parang hindi namumunga? Parang walang nangyayari. Di ba? Baka the Lord is reminding us in John 15 verse 5, you are forgetting to go back to the vine. Baka ginagawa mo yan sa sarili mong lakas. Ginagawa mo yan sa sarili mong talino. Ginagawa mo yan dahil sa sarili mong tawag or sa tawag ng iba, sa tawag ng leader mo sa taas, ng pastor mo. Baka ginagawa mo yan dahil feeling mo, obligasyon mo lang. Ang sabi ng Lord, gawin mo dahil sa akin. Amen? Dahil gawin mo yan ng may panalangin. Gawin mo yan ng may panalangin. Amen? So always do it with prayer. Kasi alam nyo, kaya maraming nabuburn out, napapagod, ang daming nawawala, dahil minsan nakakalimutan yung life full of prayer. Amen po ba? Kaya bilib ako sa mga kapatid natin na mga humahayo, umiikot. Sabi ko, grabe, hindi talaga sila napapagod. Kasi they are doing it in prayer. With prayer. Amen? Sige, palakpakan natin ng Lord.
So we have to lead from our knees. Ibig sabihin, tayo ay mag-lead ng laging nakaluhod sa Panginoon. Amen. At pagluhod natin sa Panginoon, tayo ay tatayo and we will stand firm and stand up for Jesus. So mga leaders, lagi natin huwag kalimutan na ang unang-unang leader na ating natututunan at dapat matutunan, si Jesus, the leadership of Christ. Amen? And we always have to remember that we are mere branches. Diba? Let's not try too hard. Huwag tayo masyadong mag-try, mag-effort ng sarili nating lakas, kakayanan. Lagi tayong kumonek sa root. Lagi tayong kumonek sa vine, which is Jesus. Siya magbibigay ng lakas sa atin. Kung ikaw mahiyain, siya magbibigay ng sasabihin mo. Amen? Kung ikaw, tingin mo, wala kang kakayanan, wala kang masabi, siya ang magbibigay ng sasabihin mo. Alam niyo po, gumawa lang ako ng outline, pero ang dami kong sinasabi dito, wala naman sa outline ko. Kasi sabi ko, Lord, pag tayo ko dyan, lahat ng sasabihin ko manggaling sa iyo. At siya ang nagbibigay ng mga sasabihin ko ngayon. Amen? Sige, palakpakan natin ng Lord. Kaya as leaders, always ask God in prayer. Lord, hahayo kami, samahan mo kami. Lord, maglilid ako, samahan mo ako. Kahit sa pag-exhort, sa paghahayo, sa pag-evangelize, sa pagtugtog, kahit sa pagpunta sa kahit anong activities, even outside of the ministry, lagi kang kumausap sa Lord. And let Lord lead you first. Amen? Kasi we cannot lead others if we don't let the Lord lead us first. Baka saan mo pa ma-lead yan kung hindi ka mo ipapalid kay Lord. Amen? Kaya alam niyo po, yung mga kabataan natin, nakakatuwa. Sabi ko nga na sa mga leaders din natin, na leaders in training lalo, nung camp before nung gabi. Sabi ko, mag-prayer meeting kayo. Kasi itong camp natin, hindi pa nagsisimula. Ang dami ng atake ng kaaway. Totoo po. Kasi ang kaaway, ayaw niya maging tagumpay. Yung camp na to eh. Kasi grabe, dakilang ginagawa ng Lord at gagawin ng Lord eh, no? At ayaw ng kaaway yun. Kaya sabi ko, mag-prayer meeting kayo kasi hindi pa nagsisimula ang camp, ang dami ng gawa ng kaaway. Pero tinignan ba natin yon? Hindi. Kinas out natin, nilabanan natin at nakakatuwa na nag-prayer meeting sila. Kaya napakatagumpay ng camp natin. Amen? At may mga nanalangin. At patuloy na nanalangin. Kaya mga leaders, live a life full of prayer. Always on bended knees. Laging nakatiklop ang ating mga tuhod sa Panginoon. Kung hindi man tayo nakatayo para sa kay Kristo na humahayo, dapat nakatiklop ang ating mga tuhod na nanalangin sa Kanya. Amen? Laging nakatiklop ang ating mga tuhod na nanalangin sa Kanya. So as we close this, tama ba? Oh, mabilis lang ako magturo, di ba? Let us always remember to be Christ-like leader. Amen? So again, sino yung perfect example of a leader? Si Jesus. At bilang leader, mga pinuno, dapat lagi tayo naninindigan kay Jesus. Para kahit anumang pagbato sa atin ng mundo, hindi tayo tutumba. Amen? At ipanalangin tayo na maaring hindi called to be a leader now, ipanalangin niyo yung mga leaders niyo. Amen? Narinig niyo? Ang challenging maging leader, no? Ang daming kailangan traits. Kaya ipanalangin niyo din yung mga leaders niyo. Di ba? At pag pinapanalangin niyo yung mga leaders niyo, yung mga natuturuan niyo, pinapanalangin din kayo kasi kayo din ay leader nila. Amen? Ganun lang yan. Di ba? The Lord is our source, Jesus Christ, as a perfect example of leadership. Ituturo niya yung ating natututunan from our leader. Ituturo yan sa mga susunod na mga leaders. Amen? At mag-raise pa na maraming leaders. At yung mga natuturuan, ipag-pray nila yung leader nila. Amen? At ipag-pray pa yung mga leaders dito. Ganun lang. Di ba?
Kumbaga, give and take. So again, why is Jesus Christ the perfect example of a leader? Kasi He led by example, not just by talking or instructing. John 13 verse 15, I have set you an example, sabi ng Panginoon. And second, He served, not demanded to be served. Ang Lord ay naglingkod, hindi siya nagsabing paglingkuran siya lamang. Amen? Mark 10 verse 45. The Son of Man did not come to be served, but to serve. And next, the Lord, Jesus Christ, is a perfect example of leadership because He carried both love and truth perfectly. Siya ay nagmahal. John 1 verse 14, the Lord, full of grace and truth. Amen? And Jesus also lived with clear purpose and vision. Saan to? Luke 19 verse 10. To seek and save the lost. Yan ang ano ng Lord. Ni Jesus nung siya bumaba. To seek and save the lost. So tayo mga leaders, tandaan din po natin, part 2 ng vision natin, to seek and save the lost. Lalo ngayon. Amen po ba? So yung ating mga kapitbahay, classmate, simulan natin sa kanila. Ating mga magulang, kapatid, tito, tita, simulan natin sa kanila. Let us always seek to save them. Amen? Lagi natin isik na dalhin sila sa kalangitan. Amen po ba? Magkaroon tayo ng burden na mag-evangelize. Magkaroon tayo ng burden na mag-invite. Amen? Magkaroon tayo ng burden na dumalo at marami pang mag-evangelize na dumalo. Amen? At wag natin itong susukuan. Amen po ba? So every Sunday, umattend tayo. Mag-evangelize tayo. Kami sa youth, at alam ko lahat tayo meron, yung save one soul a month. Kahit isang soul dalhin mo sa church a month, magdidiwang ka buong kalangitan. Amen po ba? At ang challenge ng Lord sa atin, yung sinave natin yan, huwag natin iwan. Marami ako nakitang ganyan. Hindi man sa KOJF. Yung sinave nila, nandyan. Yung nag-save na wala. Ay, ambot. Amen. So, wag din po tayong ganon. I-save natin at patuloy tayong lumakad sa tawag natin. Amen po ba? And also, Jesus, besides having clear purpose and vision, He multiplied leaders, not just followers. Amen? Sabi niya sa Matthew 28 verse 19, go and make disciples. So tayong mga leaders, ang goal natin, hindi lang kumuha ng mga followers. Kasi kung ganyan, ano ka, influencer ka lang, vlogger, TikToker, kumukuha lang ng followers. No, we are making more leaders. Amen? So as leaders, we have to go and make disciples. And those disciples, sooner or later, we also have to train them how to be good leaders. Amen po ba? And also, Jesus led through prayer and dependence on God. So kahit si Jesus sa Luke 5 verse 16, di ba? Jesus often withdrew and prayed. So lagi daw po tayong lumapit sa panalangin sa Panginoon. Kasi kahit gaano kalaki ang following mo, ang dami mo nang na-train na leaders. Amen? Lumaki na yung church mo, ministry mo. Baka minsan makalimutan mo na lahat yan dahil sa Panginoon at makalimutan mo nang lumuhod sa Kanya. Amen? So ikaw na leader nagsimula sa maliit, na niyuyukuan mo, niluluhuran mo, pag lumaki na yung ministeryo mo, mas lalo kang lumuko, mas lalo kang lumuhod sa Panginoon. Amen? Kasi mas mahirap yan eh. Mas challenging yan. Lumaki na eh, di ba? Pag lumaki ang ministeryo mo, anong lalaki pa dapat sa'yo? Ulo mo? Hindi. Pananampalataya mo. Amen? Kasi mas maraming taong i-handle, mas challenging yan. Amen po ba? Pero lagi mong balikan ang turo ng Panginoon. Learn to communicate and communicate with love and learn to be like Jesus who has a vision and faith. And finally, si Jesus, anong pinakamagandang leadership trait na pinakita niya? Tinapos niya ang kanyang mission faithfully. Amen? John 19 verse 30, sabi, it is
finish. So bilang leader, tapusin natin. Tapusin natin ang ating karera. Let us finish the race with faith. Amen? So si Jesus, hindi lang siya modelo ng leadership na dapat natin i-admire, na dapat nating pag-aralan, kundi siya yung kailangan natin isakabuhay. Amen? Kaya kung gusto mo maging leader na tumitindig para kay Jesus, tignan mo siya. Tignan mo lang si Jesus lagi. Amen? At higit sa lahat, sundin mo siya. So may mga leaders tayong na-raise at patuloy na nire-raise. At I pray and I know that after this service, we have more leaders that will stand up for Jesus. Amen? At may mga leaders tayo dito na magsasabing, Lord, hindi man ako magaling, maliit man ako sa paningin ng tao, hindi man ako nakapagtapos, pero ako ay leader na tinawag mo. Amen? At Lord, ako na ginamit, tinawag mo, ay gagamitin mo para ipahiya ang mga nagmamataas na maaari may pinag-aralan, may titulo ng mundo. Pero ang pinakamagandang titulo ang binigay mo sa akin, a leader who stands up for Jesus. Amen? Sige po, tayong lahat ay yumukot pumikit. Tayong lahat ay tumayo. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our Praise. Sige po, lahat tayo magtaas ng ating kamay. and as we Worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, We enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Ngayong araw na ito, sinasabi ng Lord na ikaw ay leader. Leader na tinawag ko. Huwag mo silang pakinggan. Hindi ko tinitignan kung anong buhay mo dati noon. Hindi ko tinitignan kung anong sinabi nila sa'yo. Kung anong sinasabi nila sa'yo. Kundi ang tignan mo ang tawag ko sa'yo, sabi ng Panginoon. Huwag mong isipin na ikaw ay kabataan lamang. Huwag mong isipin na ikaw ay housewife lamang. Huwag mong isipin na ikaw ay walang trabaho, walang yaman ng mundo. Isipin mong tinawag kita, ang sabi ng Panginoon.
Ikaw na leader na aking tinaas ay patuloy kong itataas, ang sabi niya. Pero bago mo tanggapin ang qualifications ng pagiging leader, kailangan mo munang tanggapin na ikaw ay aking tinawag, ang sabi ng Panginoon. I am making you worthy. I am making you worthy, says the Lord. And you are worthy, my child. At bilang leader ko, ang sabi ng Panginoon, maraming magka-question, marami kang maririnig, pero wag mo silang pakinggan. Ako ang pakinggan mo. Ako ang tumawag sa iyo, hindi sila, ang sabi niya. And the Lord right now is opening the heavens and pouring out leadership titles to each and every one. The title not from man but from the Lord. The crown from the Lord and not from man. The leadership that God has given us and not from man. Tayo ay mga leader na tinayo niya sa oras at panahong ito. Mga leader na binigay ng Panginoon sa atin, hindi maaagaw ng kahit sino. Pero bago natin ito tanggapin, kailangan muna natin sabihin sa ating mga sarili na, Lord, I am worthy because you made me worthy. Ito ang mga panahon na nagbabagsakan ng mga great leaders, even great men and women of God. But the Lord is raising us, raising me, raising you. The Lord has put us in those roles. Maraming mga leader na nagbagsakan na maaaring nakatayo, nakatindig noon, na maaaring masabing soldiers, defenders, warriors, pero nasan sila ngayon? Ang sabi ng Panginoon, oras na natin. It is our time. It is our time. It is our time, says the Lord. Hindi bukas, hindi sa makawala, kundi sa ngayon. Itong oras na ito, nire-raise ng Lord ang mga leaders sa lugar na ito. Young as you are, the Lord has raised you. Old as you are, the Lord is still raising you. Hindi balakid ang iyong edad, ang sabi ng Panginoon. Walang bata, matanda sa aking paningin, ang sabi niya, you are a leader, says the Lord. And you will accept this, says the Lord. So the Lord right now is raising more leaders. So if you are ready to accept this challenge, taasan mo pa. Ang pagtaas mo ng kamay sa Panginoon, lakihan mo pa. Ibukas mo pa. At sabihin mo, Lord, I am ready. I am ready. Make me ready. I will go where you want me to go. I will be in the position where you want me to be. Lakihan pa natin. Itaas pa natin. Let us show the Lord we are ready. We want this. Gusto namin, Panginoon, ibigay mo sa amin, wag sa kanila. Ibigay mo sa amin, Father God, wag sa kanila na hindi nararapat. Ibigay mo sa amin ang mga ginagawa mo karapat-dapat. Ibigay mo sa amin, Father God. We are ready. Lord God, we are ready. Kaya lakihan pa natin ang pagtaas sa Panginoon. Ibigay natin ang tonong pagsumba sa Kanya. Jesus, we enthrone you. We proclaim You are King. Standing here in the midst of us. We raise you up with our praise.
God, as we worship. And as we worship your throne. And as we worship your throne, and as we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. At sa ating pagtaas ng kamay, humingi tayo ng tawad sa Lord. Lord, patawad kung inisip namin na hindi namin kaya. Pinangunahan ka namin bago kami humayo, bago namin tanggapin ang tawag mo. Patawad kung inisip namin hindi namin kaya at nakalimutan namin may Diyos kami na may kaya. Patawad kung kinalimutan ka namin sa aming mga paghahayo, sa aming pang-araw-araw na buhay. Patawad. Patawad kung sinukuan namin ang aming tawag. Patawad. Patawad kung nalimutan namin ang aming tawag. Patawad. Lord, right now, we pray that you renew us. Renew our desire to serve you, to be the leaders that you want us to be. Patawad, Father God, kung nakalimutan namin ang aming tawag. Patawad kung sinukuan namin ito. Patawad kung pinili naming ma-stumble, ma-stuck, malugmok. Patawad kung nalimutan namin tumayo. Patawad kung nalimutan namin yumuko, lumuhod sa iyo. Patawad kung kami ay nagpaago sa mundo. Patawad kung nalimutan namin na meron kaming Jesus na magtuturo sa amin paano maging perfect leader. Patawad kung ginawa namin ang bawat paghahayo, ginawa namin ang aming paggawa gamit ang aming sariling lakas, talino. Patawad. Patawad kung lagi kaming nadidistract. Patawad kung lagi namin hinahayaan ng negative things to conquer us. Patawad. Patawad kung nalimutan namin ang aming vision. Nalimutan namin ang aming faith. Patawad kung nalimutan namin na may finish line kaming kailangan puntahan. Patawad kung kami nadapa, hindi na tumayo. Patawad kung maraming nadapa dahil sa amin at hindi namin sila tinayo. Patawad, Father God, patawad, patawad, patawad. And right now, we on our bended knees are asking for forgiveness. Forgive us, Father God, for forgetting on how to be a great leader that you have taught us. Forgive us, Father God, if we have become a leader just by title. Patawad kung kami naging leader lang dahil sa titulo ko, hindi dahil sa tawag mo. Patawad. At patawad, Father God, dahil hindi namin pinalagaan ang tawag namin maging leader. And Lord, right now, you see these people raising their hands. Nakikita mo, Father God, ang mga kapatid na nagtataas ng kanilang mga kamay, nagsasabing, we are ready to be the leaders that you want us to be. Lord, right now, we pray, Father God, for the revival to come down. At itong revival na to ay aming dadalhin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Lord, right now, we are accepting the spirit of conviction, the spirit of love, the spirit of true leadership from you. And Lord, we pray, Father God, give us the wisdom, the knowledge to remind each and everyone on how to be a good leader. Lord, ito ng panahon na niraise mo ang mga leaders sa Kingdom of Jesus. At marami ka pang nire-raise. At ang mga niraise mong leaders sa Kingdom of Jesus ay hahayo at magugulat sila na bakit ang mga niraise na leaders sa Kingdom of Jesus ay not equally yoked with them. Kakaiba ang anointing, kakaiba ang blessing, ang promotion, ang grace, ang glory. Kakaiba ang pagpapalang dala-dala. Because, Father God, we have learned to be a great leader from Jesus. So, Lord, right now, we just pray, Father God,
for the traits that we have learned. Lahat ng mga natutunan namin on how to be a good leader ay dadalhin namin at amin ding ipapangaral sa marami pa. Lord, we pray ang mga leader na ni-raise at patuloy mong nire-raise sa Kingdom of Jesus Fellowship International ay makakasama namin hanggang sa huli. Lahat kami tatapusin ang karerang binigay mo at lahat kami sama-sama hanggang sa huli. Each and every leader that has been called by God right now, the Lord will bless you. The Lord will give you the words to say. Wala kang kailangan gawin, anak. Lumod ka lang sa akin, ako ang bahala, ang sabi ng Panginoon. Wala kang kailangan gawin kung hindi lumapit lang sa akin, ang sabi ng Panginoon. Walang mga hamak sa iyo ang magtatagumpay, ang sabi ng Panginoon. Ikaw na aking itinayo ay papahiyain mo sila, ang sabi ng Panginoon. Dahil ikaw ang aking tinawag, ikaw ang aking itinayo tulad ni David, ang sabi ng Panginoon. Kaya maaaring isipin mo, ikaw ay sanggol, bata sa paningin ng mundo. The Lord has raised you. And whatever and whoever the Lord has raised, victory is secured in heaven. Kaya kapatid na nakakinig dito sa lugar na ito, sa aming live, may struggle ka man sa leadership, you are struggling on how to be a good leader, you are struggling sa iyong mga sinasakupan, the Lord is saying, continuously bend your knees and pray. Continuously bend your knees and pray. Ako ang bahala. Ako ang magpapakita sa kanila na ikaw ay leader na aking pinili at wala silang magagawa kundi sumunod, ang sabi ng Panginoon. At ang pagsunod na ito, ang sabi ng Panginoon, ay kanilang lalakaran dahil nilalakaran mo ang aking turo. Susundin nila ang aking buhay na nakikita nila sa iyong buhay. Kaya anak, huwag kang aalis. Huwag kang mawawala. Patuloy mong i-manifest ang aking sarili sa iyong buhay, ang sabi ng Panginoon. Dahil ang kanilang lalakaran, ang susundan na buhay, ay aking buhay na ibinigay ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. So right now, the Lord is just sealing the victory that He has given us. And this is a warning from the Lord. Lalabas ka sa lugar na ito, maraming mga hamak, maraming susubok. Ang tawag na binigay ko sa iyo ay napakabigat because you are a leader raised by God. And this is what the Lord is saying. Panghawakan mo yung tawag na yan. Huwag mong bibitawan. Dahil sa oras na binitawan mo yan, ibibigay ko yan sa iba. At ang pagpapala, ang anointing, ang blessing ay mapupunta sa kanila, sabi ng Panginoon. Kaya sabihin mo to ngayon sa Lord, Lord, sabihin natin lahat, Lord, ang ibinigay mo ngayon sa amin ay aming panghawakan. Hindi namin mabitawan, hindi namin susukuan, dala-dala namin hanggang sa finish line. Kurabashikiyaka. At ako na lang po ang manalangin. Lord, narinig mo ang aming mga panalangin sa iyo. Nakita mo ang mga nagtaas, nagbukas ng kanilang mga kamay, nagbukas ng kanilang mga puso. Ang tumanggap, Father God, ng tawag maging leader who stands up for Jesus. Pagpalain mo sila, i-bless mo sila, at higit sa lahat, samahan mo sila sa kanilang bawat laban, sa kanilang paghahayo, sa kanilang mga sinasakupan, samahan mo sila. Sa kanilang mga ititrain, Father God, samahan mo. Maging tagumpay sila. At kami mga leaders na tinawag mo ay sama-sama hanggang sa katapusan. We will finish the race that you had given us. All for your own glory alone. In Jesus' name, amen and amen and amen.